Magandang hapon mga kapatid. Ang maisishare ko ngayon sa hapong ito ay tungkol kay Haring David, yung kanyang buhay. Si David ay ikalawang hari ng Israel, ay isang pastol na pinili ng Diyos dahil sa kanyang tapat na puso. Kilala sa pagtalo niya kay Goliath. Ang gamit niya ay ang tirador. Naging mahusay siyang mandirigma at pinuno. Sa kabila ng kanyang mga kasalanan, kabilang sa pagtataksil kay Bathsheba, siya ay nagpakumbaba at nagsisi na nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos. So, narito ang mga mahalagang bahaging buhay ni David ayon sa kasulatan sa tipan po. Ang pagpili at pagiging pastol po niya. Si David ay anak ni Jesse mula sa tribo ni Judah. Siya ay pinahiran ng langis ni Samuel bilang susunod na hari habang siya ay isa pang pastol. Si David at Goliath ay tinalo ng batang si David noon at higanting Goliath ng mga Filisteo sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Diyos ng paangat sa kanyang katanyagan. So, ang pagtakas ni Saul dahil sa inggit at tinangka ni Haring Saul na patayin si David, kaya napilitan siyang mamuhay bilang takas sa mahabang panahon. Ngunit hindi niya sinaktan si Saul nang magkaroon ng pagkakataon. So, nung matapos mamatay si Saul, si David ay naging hari, pinag-isa ang Israel at sinakop ang Jerusalem bilang kabisera. Ito po yung kasalanan at pagsisisi. Nagkasala po si David sa pagkikiapid kay Bathsheba at itong si David ay meron siyang planong ipapatay yung asawa ni Bathsheba na si Urias. Matapos suwayin ng propetang si Nathan, taos pusong nagsisi si David. Yun po yung kasalanan ni David po, yung nagkasala siya dahil kay Bathsheba at nagkaroon din sila ng anak, pero hindi po pinalad na mabuhay po yung bata. Kaya noon ay nalungkot pa si King David. Po siya noon yung nag-ayuno siya para na humihingi ng tulong sa Diyos upang gumaling yung bata. Pero hindi po pinalad yung bata at namatay din po ang kanyang anak. Kaya noong nalaman niyang namatay na yung anak, ay nagbihis po siya. Nagbihis siya, nag-ahit siya ng bigote. So nagulat yung mga bantay noon. Kaya nagulat sila bakit noong may sakit daw, andun lang daw siya sa kwarto na hindi lumalabas ng bahay. So yun yung buhay niya. Yun yung hindi ko alam kung parusa ba yun ng Diyos, dahil nga yung batang yun ay anak nila ni Bathsheba. So ito yung huling bahagi ng buhay ni David. Ay nagkaroon ng
maraming kaguluhan sa kanyang pamilya, ngunit nanatili siyang tapat sa Diyos hanggang sa kanyang pagtanda at pagpasa ng trono kay Solomon, ng kanyang anak na si Solomon. Siya ay inilarawan bilang isang tao ayon sa puso ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod at pagpapakumbaba. Yun nga, pag tayo ay nagkakasala ay kailangan nating humingi ng Diyos, humingi ng kalinisan sa puso natin. At yun nga, renew din yung ating spirit para magkaroon din tayo ng magandang relasyon sa Diyos, para tayo ay patawarin ng Diyos kung tayo ay magpakumbaba sa harapan niya. Kung tayo ay nagkakasala sa Kanya, ay humingi po tayo ng patawad at magpakumbaba tayo at magpalinis tayo sa Diyos para tayo ay patawarin ng Diyos. Yun yung nasa isip ko, yung natatandaan kong kwento ni David. Siya po yung batang pastol na si David ay pinili ng Diyos. Kahit po siya ay nagkasala, ay yung kanyang nagkasala ay nagpakumbaba pa rin siya sa harapan po ng Diyos. At dahil po sa promise po ng Diyos na sa kanya manggagaling sa lahi ni David ang manggagaling yung pangako. 'Di ba si Jesus nga po yung naka-line up sa kay David. So yun, kung nag-promise ang Panginoon ay talagang matutupad po. Hindi po yun mabibreak yung kanyang promise. Yun lang po yung aking masishare mga kapatid about tungkol kay David, ang kanyang buhay. Yan lang mga kapatid. God bless po sa ating lahat.